You're listening to Puma Podcast. Hi! Ako po si Franco Luna at nakikinig kayo sa Teka Teka News. In this episode, Nagsasuffer talaga ang pamilya kaya nga sa isang pamilya ang importante doon 'no, ang mga bata yung pag-aaral nila na kailangan din pagpasok sa school na mayroon ding laman yung tiyan nila. Yun yung talagang ginagawa ng magulang kaya minsan diskarte ang mga magulang 'no, lalo na ang nanay kasi yung tatay nagtatrabaho. we talk about the families whose lives hinge on the government's social welfare program. Kaya medyo meron lang tayong delay sa disbursing this year dahil kung matatandaan natin, ang basis ng 4Ps ay yung listahanan. And the last listahanan 3, was conducted ng period of 2019-2020. These were the COVID years ng lockdown. So ang nangyari doon, merong kulang-kulang na 700,000 na pamilya na natag na initially before the lockdown happened na hindi na sila poor. That's Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. He was talking about the list of 4Ps beneficiaries. That is, the Pantawid Pamilyang Pilipino program. To recall, Gatchalian only took over the DSWD early 2023 after Erwin Tulfo lost the position after the commission appointments thumbed him down. Under the new social welfare chief, the department is quote-unquote reassessing the post-pandemic poverty status of some 1.4 million Filipino families. It makes sense on its face given the social welfare program's backlog, but what does it even really mean to check if a family is still poor? And what does it mean for the delisted family? Pero pagtapos ng COVID, bumalik sila sa departamento at sinabi nila na bumalik kami sa kahirapan dahil nawalan kami ng trabaho, nagkaroon ng effect sa pamilya namin ng COVID. So nag-request sila ng reassessment. That's 700,000 families. Kaya nga ang naging desisyon ng departamento ay mag-reassess. So ongoing yung reassessment ngayon at matatapos yan ng September para talagang masigurado natin na masala natin ng mabuti yung dapat kasama sa 4Ps program. The Department of Social Welfare and Development's 4Ps is a flagship social assistance program in the Philippines aimed at reducing poverty and promoting so-called human capital development. Over the years, it's been a lifeline for countless families in the Philippines. It provides conditional cash transfers to low-income households on the condition that the children go to school, eat, and are healthy. But the recent delisting process has had beneficiaries upset and in protest. Ito kasi binase nila 2019 na listahanan. Yun kasi po ang listahanan, ang tools kasi nila yung proximities ay talagang hindi maganda, hindi tugma doon sa angkop sa loob ng pamilya na kasi dapat 'di ba kung ikaw ay may validation or interview 'no, magkano bang income sa loob ng bahay at magkano dapat ang gastusin. Kagaya ng Swede tools kasi ito yung nagbabase sa income at gastusin. Ito kasing listahanan ay iba yung sa kanila. 'Pag makita yung bato na ang bahay mo, makikita na may mga gamit ka, yun na yung ibig sabihin ay non-poor ka na. Yan naman si Angela Tubelio, ang presidente ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid o SNPP. She was talking about the DSWD standards for delisting. Parang may incentive na raw na umahon sa kahirapan. Parang hindi pwedeng guminhawa para matulungan, kahit marami ang hinahabol pa rin ng gutom at kakulangan ng pera. Sa tingin niya, the DSWD seems to have a strict idea of what being poor in the Philippines should look like. Mayroon din na ipatawag sa barangay, sabay-sabay sila i-validate na hindi nakikita, yung bahay pala ay barong-barong lang. Kaya gumawa kami ng kaparaanan ang SNPP na kailangan may datos tayo. Yun yung ginawa naming house-to-house validation. The DSWD said there are two major criteria for removing families from the list of 4Ps beneficiaries. Unang-una, non-compliance with the conditions set by the conditional cash transfer and their achievement of financial independence. The DSWD reassessed using what they call a proxy means test, except that was developed a decade ago. The problem with the reassessment tool is clear.
There are new levels of poverty brought about by the lockdown, as we all see. The struggles of being a poor family in 2023 are harder than the struggles of being a poor family in 2013. Under the current delisting process, around 60% of beneficiaries are still being delisted despite their poor conditions. But if you ask SNPP, it all comes down to this. Deserving maging 4Ps ay yun talaga ang mayroon pang nag-aaral na mga kabataan, lalo-lalo na ay elementary pa, nasa high school, senior high, na kailangan pa talaga ang tulong ng programa. Kasi mayroon namang willing to exit na mayroon ng nakakatulong na anak. Yung sinabi ko na 'pag ikaw talaga ay naka-graduate na sa kolehiyo at may trabaho na ang anak. To begin with, ano nga bang ibig sabihin ng financial independence in this economy? Angela says there's no way around it. Times are hard for the poorest of the poor these days. But if you don't live in the slums, you don't qualify for government support. Talagang tipid po ngayon dahil nga walang tulong ang programa. Yung kinatakot ng pamilya kasi nga yung noon na masustansyang pagkain, ngayon po talaga ay bawas na, hindi na po makakain minsan ng masustansyang pagkain ang pamilya dahil kulang na ang budget. We're pausing for a quick break now. When we return, what does a day in the life of a 4Ps beneficiary look like? Once the fund is obligated, disburse ka agad yun. So we see na sa department, sa DSWD, pagdating sa 4Ps, which is half of our budget, by the way, that's around 96 billion. Kalahati sa ng DSWD na budget. Kaagad by the end of the year, after this assessment is done, we believe that we can fully utilize the budget na nakalaan para sa 4Ps. Again, that's Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. The DSWD has imposed a moratorium on the delisting of 4Ps beneficiaries whose lives have already improved. For an average family of 4Ps beneficiaries, nasa mga 5,000 pesos ang total ng payout ng cash assistance sa kanila every 2 months. Ganito ang breakdown ayon kay Angela Tubelio ng SNPP. Sa elementary, 300 po siya. 300 monthly, pero every 2 months yung pagbigay sa amin ng grant. Bali kung elementary, 600. Yung high school naman, 500. Kung sa 2 months, 1,000. Yung senior high, 700. 1/4 sa 2 months. That's only on top of the daily wage brought in by fathers who likely work minimum wage jobs. It's probably worth mentioning at this point that minimum wage in Metro Manila as of this writing is projected to hit just 610 pesos per day by the end of the year. Sa health naman, health and nutrition, ay ito yung FTEs kasama dito, ang pagtimbang ng bata at yung deworming. Ano naman siya, 750 sa loob ng 2 buwan, 1,500. Yun po yung kung ilan po ang beneficiaryo na pasok, yun po yung matanggap. Halimbawa ay 3, no? Isang elementary, isang high school, isang senior high. Ang matanggap po noon 600 plus 1,000, 1,600 plus 1,400, 3,000. Plus yung sa mga nanay sa grante FDEs na 1,500, di 4,500. Yun po yung matanggap sa loob ng tuwing ikalawang buwan. Mayroon pa pala yung rice subsidy na 600. Yung FDS na sinasabi ni Angela ay Family Development Sessions. These are monthly activities conducted with and attended by grantees to enhance their parenting capabilities. But meanwhile, inflation is also expected to jump to 6.2% for 2023, with high prices of rice and fuel expected to persist in the next few months. In a nutshell, madaming umaasa sa 4Ps para makagraduate na ang mga bata at magkatrabaho at makatulong sa pamilya. Minsan talaga yung nanay talagang gumagawa rin ng kaparaanan kasi hindi naman talaga sapat yung tulong ng programa at saka yung income sa loob ng pamilya hangga't po wala pong graduate sa mga anak na sa kolehiyo na mayroon na nagtatrabaho. Kaso, sabi ni Angela, lampas 1 year na wala pa din silang payout. Saka kung tutuusin, meron pa tayong education crisis. That's not even considering the shrinking job market they'll have to reckon with.
Ang employment rate nitong Hulyo 2023 ay nasa 95.2%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Hulyo 2022 na nasa 94.8% at bahagyang mas mababa kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 95.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023 ay nasa 2.27 million. Noong Hulyo 2023, ang inflation ay naitala sa antas ng 4.7% at 6.3% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2023 ay nasa antas na 6.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.1% inflation at 60.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. That's National Statistician Dennis Mapa. He is Undersecretary of the Philippine Statistics Authority. As you heard, there are very specific goods whose prices weigh doubly on families in need of government aid. By the way, it's also worth mentioning that Yusek Mapa was the one who crafted the proxy means test a decade ago. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereal and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation mula sa 5.9% inflation noong Hulyo 2023. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis at fish and other seafood tulad ng tilapia. Bukod sa financial support, there are many other ways the program helps indigent families. Angela says the lessons learned in their family development sessions are priceless for families trying to make it out of poverty. Mayroon doon na papaano ba mag-budget ang pamilya, no? Yung budgeting o literacy, financial literacy. Mayroon din po kasing tinuro doon at paano din ang isang pamilya yung pagtutulungan at kailangan nung bawat isa magbigayan. Isa rin kasi rin ang tinuro din noon at saka yung mga bata, YDs, mayroon din silang YDs, yung Youth Development Session. Women and children are able to apply these learnings in very practical ways too. For example, Dahil si nanay nagsumbong na binugbog mo, meron siyang ang lalaki kausapin yon. Tapos kung gagawin niya ulit, pwede na siyang habla. Kaya yun yung mga maganda naman dahil nga nakikiusapan si tatay na wag niyang gagawin yung ginagawa niya sa asawa niya. Kaya simula kasi noon ay takot na rin yung mga kalalakihan na bugbugin yung babae dahil nga mayroon ng batas. in the absence of government aid for months now, Angela says 4P's families have gotten more help from NGOs and the private sector. Ay nagpapasalamat po kami sa mga partners ng SNPP kasi ang Jollibee Group Foundation, ang PBSP, ang Bayanihan Musikahan, kasi sila yung nagsuporta sa amin, no? Tulay doon sa mga talagang nagugutom na nagbigay sila ng frozen chicken, nagbigay ng grocery, nagbigay ng mga gulay. But the bigger story here is that the most help 4P's beneficiaries have gotten was from each other. Doon kami nakakatulong doon sa mga kapwa naming benepisyaryo sa pamamagitan ng partners, no? Pero pagdating sa budgeting talaga, yun talagang tipid na tipid dahil nga kailangan talaga na makakain yung buong pamilya. All this is just to say that there's still a bit of urgency that 4P's families are calling for, because their struggles are day-to-day. Ay ang problema kasi halos kasi sa mga beneficiary ay nangupahan. Yung renta ng bahay mayroon pong pinakamababa 4,000, 500 to 600 ang pinakamataas. Kaya nga sa loob ng pamilya kung ang mister lang nagtatrabaho minimum wage, ang bayaran niya yung bahay, bayaran ang tubig, bayaran ang kuryente, actually wala talagang matira. Kaya nga malaking tulong ang programa kasi nga ito yung nagsusuporta talaga sa pangangailangan ng mga bata, lalong-lalo na ang kalusugan nila. And at the end of the day, SNPP is only calling for better implementation because the reality is the 4P's program
including its FDS or family development sessions, has and still does help people like them. And there are many success stories proving that. Here's Angela again. Yung itsura nun ay yung success story, 'di ba? Mula sa nanay na na-empowered, no, dahil sa FDEs, na hindi lang si nanay, si tatay kasi mayroon nga may irpat po kasi mayroon ding training, no, tinuturuan din ng mga katatayan 'yon. Kasi ang laki kasi ng tulong yung ma-empowered ka. Kasi kung ma-empowered ka ay sa'yo yung behavioral mo, yung lahat ay talagang manindigan ka na dahil nga may kaalaman ka. Yun yung na may diskarte ka na pwede na kahit ay may estudyante ka na magagawa mo pa rin ang tungkulin mo sa loob ng bahay. And that was today's episode of Teka Teka News. Again, I'm Franco Luna. This episode was edited by Freddy Blanco. Our Teka Teka News executive producer is Jill Caro, and our senior editor is Veronica Uy. Kung nakatulong ang episode, please do share it sa mga kaibigan nyo. Tulungan natin ang Teka Teka News para makarating sa mas maraming tao at matuloy ang programa. Salamat sa pakikinig.